sinimulan nating pag-aaral patungkol sa Sermon of the Mount o ang pangangaral ni Jesus sa bundok. Nung nag-aaral tayo last Sunday night, ang pinag-aralan natin ay patungkol sa blessed o pagiging mapalad. Nakita natin na ang pagiging mapalad ay nagsasabi na anuman ang sitwasyon ng buhay ng isang tao ay meron siyang kaisipan na siya ay blessed, na ang kahulugan ay masaya siya sa kanyang buhay dahil ang pagiging masayahin ng kanyang buhay ay nakakonektado kung sino si Jesus sa buhay natin. Yun yung tinignan natin. And then tinignan natin doon yung chapter 5. May binanggit doon na mapapalad yung mga taong inuusig dahil sa akin, di ba? So, yung persecution. So, kasama sa pinag-aralan natin yung iba't ibang karanasan ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Pero sa kabila nun, ay maituturing tayong blessed, mayroong kaligayahan, mayroong kasiyahan, dahil nga po sa ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, ano ba yung dapat na maging kaisipan natin na mga mananampalataya kung tayo ay nasa kaharian ng Panginoon, nasa kingdom ng Panginoong Diyos? Usually itong beatitude, ito yung dapat na maging karakter, ito dapat yung maging katangian ng mananampalataya na bahagi sa kaharian ng Panginoon. So yung titingnan natin ngayon dito ay yung tinatawag na paghahalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo sa isang Kristiyano na siya ay asin at ilaw ng sanlibutan. So metaphorically, ginamit ni Jesus Christ yung salitang salt at saka light bilang isang mananampalataya. Ngayon, buksan natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 5 Mateo chapter 5 verse 13 hanggang verse 16. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. So tingnan natin yung sinasabi rito ni Jesus. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na sa langit. So alam natin na sinulat ito ni Matthew na ang pinaka-purpose niya ay ipakita na si Jesus ang king, ang hari dito, di ba? So pinapakita rito na si Mateo ay king. Si Jesus ay hari dito. Ngayon, kung ating titingnan, ang kanyang kausap dito, primarily, ni Jesus Christ ay walang iba kundi yung mga disciple sa kabila ng mayroong mga tao na hindi mananampalataya. Ngayon, kung mapapansin natin, pagkayari niyang sabihin yung salitang bless o mapalad, na dapat nakatangian ng isang mananampalataya, tinuktong ng ating Panginoong Hesukristo yung verse 11 hanggang verse 12 patungkol sa pwedeng maging daanan ng isang mananampalataya. At ano yung pwedeng daanan ng isang mananampalataya? Yung salitang pine-persecute siya, inuusik siya dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So sa maliwanag na ang isang mananampalataya na bahagi ng kaharian ng ating Panginoong Diyos, kapag namuhay siya, sa binabanggit do sa verses 3 hanggang verse 10, may mga persecution na darating sa kanyang buhay. May persecution. Kasi parang kung titingnan natin, naging iba yung way ng katangian ng mga disciple in compare saan? Sa mga Hudyo na dinatnan nila. So merong pagkakaiba yung reliyon ng mga Hudyo at saka sa reliyon ng mga tagasunod ni Kristo.
Kung ang mga Hudyo, ang kanilang pananampalataya at kanilang relihiyon ay pagmamataas, self-righteousness, sa turo ni Jesus Christ, kailangan makita sa buhay natin yung tinatawag na humility at yung tinatawag na nakatangian na nakaugnay sa bunga ng pananampalataya natin kay Kristo. So ngayon, makikita natin sa verse 11, sinabi ron, "Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo." So, ibig sabihin, sinama na agad ni Jesus Christ yung persecution. Tama? Kasama na. Kapag namuhay ka sa kaharian ng Panginoong Diyos, nasusundin natin itong katangian na pinapakita ni Jesus Christ dito, na pagiging blessed natin, pagiging kontento natin sa buhay natin dahil kay Kristo, meron po talagang persecution. Yung degree ng persecution, iba-iba. Di ba? Pwedeng pagsalitaan ka lang, pwede naman yung iba, talagang pinersecute sila, yung nauna sa inyo, pinapatay sila, di ba? At ito yung sinasabi ni Jesus na possible na pwedeng mangyari sa iyo kung ikaw ay lalakad sa totoong panuntunan ng isang Kristiyano na nasa kaharian ng Diyos. Now, meron siya ngayong binanggit pagdating dito sa verse 13 hanggang verse 16. Paano daw natin magpapakita na tayo ay tunay na mananampalataya at tunay na nasa kaharian ng Panginoong Diyos? Gumamit nga po siya ng metaphor. At ang metaphor na ginamit niya ay ang pangkaraniwang gamit sa araw-araw ng mga tao sa panahong iyon. Ano yon? Asin at ilaw. Now, sabi niya ngayon, kayo'y asin ng sanlibutan. So, ang Kristiyano ay kinukumpara sa pagiging asin ng sanlibutan. Una, ang sanlibutan ito na binabanggit ni Jesus Christ, this is the kingdom of evil. Dalawa ang kingdom dito, no, sa mundong ito. Kaharian ng Diyos, which is the kingdom of God, sa panahon niya, o sa panahon natin ngayon, church. And then secondly, this is the kingdom of darkness, na meron pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. So, ang ginawa ngayon ni Jesus Christ, kayo na mananampalataya, dapat niyong maintindihan na you are the salt of this world. Ang world na binabanggit ngayon dito ay pinapakita na tayo na mananampalataya nandito sa mundong ito, ang church ng Panginoon nandito, we are belong to this world per se. Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo makamundo. Tama po ba? Hindi tayo namumuhay sa takbo ng sanlibutan. So, na sinabi niya, kayo'y asin ng sanlibutan. Ang problema, yung sanlibutan, sabi ng banal na kasulatan, masama ang takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung sanlibutan na binabanggit dito, possible ito na kingdom of darkness ito. Ngayon, tanong natin dito, paano ngayon tayo makaka-influence bilang mga mananampalataya sa mga taong walang relasyon sa ating Panginoong Diyos? Paano? Kuwari, sa isang pamilya natin, kayo lang ang mananampalataya, yung member ng family nyo hindi pa mananampalataya. Paano ka ngayon magkakaroon ng influence? Paano mo mai-influensyahan yung mga unbeliever na mahal natin sa buhay na hindi pa mananampalataya? Ang sabi ni Jesus Christ, you are the salt of this world. Now, ano ba yung salt? Alam natin, dalawa ang pinagagamitan sa panahon po. Noong panahon sa Middle East na binabanggit dito noong 1st century, meron dalawang gamit ang asin. Una, ginagamit na pang-preserve. And then secondly, ginagamit na pampalasa. Di ba? Pampalasa. Ano yung tawag sa English yung pampalasa? Seasoning. Seasoning. Seasoning ba yan? So, pampalasa siya. Pangdagdag sa lasa. So, ang asin, kahit nasa panahon ni Jesus Christ, ganun yung ginagawa. Meron dalawang klase kasi ng asin. Yung isang asin, sa panahon ni Jesus Christ, ito yung kinukuha nila sa tabi ng dagat na kapag ka lumalalim, nagkaganon, kinukuha nila yon na parang bato, asin yon. Kung maaalala nyo, dati yung baka, pinapakain ng asin. Pagka kinuha nyo yung asin, ano siya, naka-black-black yung asin ng baka Dinudurog pa yun
Tapos yung isang asin, yun yung asin nga na nakikita natin na ginagawa galing sa dagat na nalulusaw. Ngayon, yung nalulusaw na asin na yun, kahit na nalusaw na yun, maalat pa rin yun. Kasi nga, galing sa dagat. Pero yung isang asin na kinukuha siya para sa gilid ng dagat na pumapakat doon sa nawawala yung nagkakaroon ng expiration yon. Nagkakaroon ng expiration yon. So ngayon, pinapakita ni Jesus Christ, ang isang Kristiyano, ibig sabihin, nagpipreserve siya at nagbibigay siya ng panlasa sa masamang takbo ng sanlibutan. So nakuha natin punto. So yung preservation dito, kahit na nung inaaral ko to, pinapakita rito, sa panahon nila, dahil hindi pa nga uso yung refrigerator, di ba? Parang yung ginagawa natin ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina, pag bumili ka ng maling, ang tagal-tagal na hindi nasisira. Kasi may preservative siya. So of course, alam natin na ang asin ay nag-preservative siya, especially sa mga karne at sa mga isda. Eh pag bumili ka ng tuyo, asin lang po yung nakalagay doon kahit ilang taon na, hindi nasisira Kasi nga, nagpipreserve siya. Ngayon, pangalawa, ang asin ay nagbibigay ng panlasa nung hindi pa uso yung mga Ajinomoto na yan, mga magic sarapper. Asin lang naman talaga yung ginagamit no, di ba? Nagbibigay siya ng lasa. So, alam natin ang pinupunto ni Jesus Christ dito. So, tayo, bilang mga mananampalataya, dapat napipreserve natin sa ating mga sarili. Una, alin? Yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay sa atin. Nakuha nyo? Yung ibinigay sa atin, ibig sabihin, pag ba tinitingnan tayo ng tao, si Kristo ba nakikita sa pananalita, sa kilos, at sa gawa natin? Pangalawa, yung bang pamumuhay natin dito sa lupa ay nagbibigay ng masarap na panlasa sa mga taong nakakapaligid sa atin. Kasi dalawang bagay lang yun Nung sinabi ni Jesus na you are the salt of this world, ang sinasabi niya ngayon dito, you need to have a good testimony. Saan? Sa mga tao. Especially sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya nga kung mapapansin natin, binanggit na niya yung verse 11 hanggang verse 12 patungkol sa persecution. Kasi pag alam natin na asin tayo ng sanlibutan, di ba? Ibig sabihin, paano ba tayo magiging asin? Mamuhay tayo ng tama. Tama po ba yon? Ngayon, pag namuhay ka ng tama, merong mga persecution na pwedeng mangyari. Kaya binanggit, good evening Brad. Kaya may binanggit sa verse 11 sa 12 na may mga persecution tayong pwedeng daanan. Kasi nga, kumare, yung pinag-uusapan natin, habit mo na yung ginagawa mo na ganito, may mga kasama ka. And then suddenly, nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Tapos, iiwan mo na yung ganong way ng pamumuhay mo. E di siyempre, yung mga kasama mo, tutuyain ka nun. O, nag-born again ka kasi, nag-born play ka kasi, di ba? Tapos, tapos dati pagka aayain ka nila, hindi pa nagsasalita, sige! Ngayon, promotor ka, ngayon iba ka na. Naiisip mo, anak ako ng Panginoon, di ba? Asin ako dito sa sanlibutan. So, ano sa gawin mo? Kailangan malasahan nila yung pagiging isang Kristiyano mo. Ang gagawin mo ngayon, iiwasan mo na sila. Di ba sasabihin mo, hindi naman sa ayoko nang makisama sa inyo, pero binago na ako ng Panginoon, hindi ko na yung ginagawa. Hindi maiintindihan ng mga dati mong kasama yon. Kaya may pananalita na maririnig ka sa kanila na ang tawag na ni Jesus Christ dito, maaalimura ka minsan. Mapagsasabihan ka ng, mapagwiwikaan ka ng mga masakit na pananalita. Sabi niya, dahil sa akin. Dahil sa akin. Ibig sabihin, kapag tumayo tayo sa katotohanan, sa pagiging Kristiyano natin, titindigan natin ang pagiging Kristiyano natin. Tama yung sinabi ni Jesus Christ na aalimurahin kayo ng mga tao, uusigin kayo, pagwiwikaan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan, napawag kasinungalingan, tapos ginagawa nito dahil sa akin. Dahil sa ating Panginoon. So ngayon, pinapakita sa maiksing usapan natin ngayon na ang asin, meron siyang dalawang bagay na kinumpara sa atin. Dapat tayo bilang mananampalataya, pinipreserve natin, alin? Yung pagiging isang Kristiyano natin sa pagkakontaminado o pagkasira ng impluwensya ng sanlibutan ito.
asin tayo eh. Dapat tayo yung nagpi-preserve ng mga katotohanan na meron tayo. Dapat yung pagpipreserve natin sa katotohanan ng pagiging isang Kristiyano natin, ibig sabihin nakaka-influensya dapat sa mga tao na nakakita sa atin. Di ba, meron pa akong nabasa na yung asin daw, noong first century, ginagamit ding gamot. Di ba? Pansinin niyo, pag may sugat kayo, yun nga lang, mapakahapde. Di ba? Di ba, pagka may laso kayo, magmumug kayo ng asin. Gagargilin mo, di ba? Tapos pagka meron kang tonsil, gargilin mo ng maligamgam na may asin. Di ba? Kapag pampuputi ng ngipin. Pagka may sugat ka na malaki, lagyan mo ng asin, malilinis. Di ba? So anong ibig sabihin dito? Tayo ng mga Kristiyano, as metaphorically na asin tayo dapat ay nagbibigay ng impact. Hindi po impacto impact. Saan? Sa mga taong nakapaligid sa atin. Yun yung pinipreserve natin. Pangalawa, nalalasahan nila ang pagiging isang Kristiyano. Dahil nga po, ito ay seasoning ba yung seasoning? Nagiging pampalasa. Diba? Nagiging pampalasa yung asin. Dapat ganun din tayo. Nalalasahan nila. Ayan, si Iman talaga. Ano na yan? Totoo na yan. At nakaka-influensya ka, Pastor. Ano? Influensya. Nakaka-influensya, yes. Tama, nakaka-influensya. So, ayan, si dati ganito yan eh. Pero bakit ngayon? Iba na. Nalalasahan nila. May lasa, merong nakikitang pagbabago sa buhay natin. Hindi na tayo yung katulad nung dati. Hindi man matanggal 100%. On the process tayo palagi sa buhay natin. Na kung dati, 30% pa lang natatanggal, unti-unting natatanggal. At namamangha yung mga taong nakapaligid sa atin na, ba't kaya naging ganyan yan? Diba? Ano kaya? Ba't kaya naging ganyan yan? Doon tayo nagkakaroon ng opportunity na mamaya makikita natin na yung mabubuting gawa natin, lumulutang at napapapurihan ang ating amang nasa langit. Yun yung mamaya magiging conclusion dito. So, asin po tayo metaphorically. Sana maiisip natin palagi, asin ako. Diba? Asin ako ng sanlibutan. Asin ako. Hindi si asin mo Hindi. Ano? Asin mo. Asin mo. Hindi, Asin mo. Kaasim mo, hindi ka kaasim. Hindi ka maasim, di ba? Kaya yung mukha natin, wag mukhang asim. Mukhasim, di ba? Yan, Okay. naman ako sa'yo. Si asin mo ganun eh. Asim Si mo. Pilosi po. Amen. Amen. So, may mga nanonood po, okay? So, ibig sabihin po, pinapakita dito na metaphorically, tayo po ay asin. Ngayon, ang sabi ho rito, paano kung ang asin ay mawalan na daw ng kabuluhan? Ang sabi rito, kayo asin na sa libutan, kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng tao. Alam niyo yung salatang niyayapakan, nadidegrade po. Dala-dala kasi natin yung pangalan ng Panginoon. Bilang nagsasabi tayo na mananampalataya, nakabahagi sa kaharian ng Panginoon. Nadidegrade po. Kaya iisipin natin na kapag tayo bilang Kristiyano nakiayon sa takbo ng sanlibutan, doon na po nagsisimula na hindi na tayo nagiging preservative ng katotohanan kung sino si Jesus at hindi na tayo nagbibigay ng panlasa sa mga tao, kaya sabi, tinatapakan. Yung word na tinatapakan, ang ibig sabihin lang po nun, nadidegrade po, degraded. Ibig sabihin, binababa, nayuyurakan. Alin? Nayuyurakan. Marumi ka na sa paningin nila. Oo. Hindi naman nila iintindihan. Of course, alam naman natin na mayroong tinatawag na sanctification. Alam din natin na hindi naman lahat tayo rito ay perfecto na. Continue pa rin tayo na sinasanctify ng Panginoon everyday. Mayroong pag-grow tayo sa pananampalataya. Siguro isa sa mga dapat nating maintindihin dito yung publikong pamumuhay natin, di ba? Kung alam mo na sa gagawin mo na yon, makikita ka ng mga tao na makaka-degrade sa Panginoon, wag na nating gawin. Kasi yuyurakan lang eh. Sabing ganun, pag wala na daw lasa, yung asin na yon, ano gagawin daw? Pag wala ng alat ang asin, sabing ganun, itatapon na lang ito at yuyurakan ng mga tao. Sa
isa po sa pinaka pangit na makita natin na we are belong to our church, pero publicly yung buhay natin, hindi nakikita yung pagiging Kristiyano natin bilang nagbibigay ng panlasa sa tao o kaya naman ay nagpipreserve ng katotohanan tungkol kay Kristo. Hindi lang ikaw ang na bumababa ang tingin, kundi pati yung church natin kinabibilangan. Okay? So, yun yung asin. Okay? Yun yung asin. Then, biglang sinabi ngayon, yung word na, punta tayo, verse 14. Kayo, ilaw ng sanlibutan. So, we are the light of this world. So, metaphorically, we are the light of this world. Now, ibig sabihin ba bawat isa sa atin kinumpara sa pagiging ilaw? Ang ilaw, mahalaga siya sa kadiliman. Di ba? At meron bang nakatalo sa ilaw? Wala. Ang ilaw, pag sinindihan mo sa gabi, kahit takpan mo pa yung paligid mo, ilaw pa rin po yan, liliwanag yan. Pero yung dilim, kayang talunin ng ilaw. So sinabi niya, we are the light of this world. Ano ba ibig sabihin ng light? Well, sabi ni Jesus Christ, sa book of John, sabi niya, I am the light of the world. Diba? Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Well, kung si Jesus Christ, ang ilaw ng sanlibutan, sinasabi ngayon din naman ni Jesus Christ mismo sa kanyang bibig, na ang isang Kristiyano ay ilaw ng sanlibutan. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang mga anak ng Diyos ay ilaw ng sanlibutan. Ngayon, tayo bilang ilaw, may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo doon sa 10 virgin. Sa 10 dalaga. Di ba? Hinihintay nila yung pagdating ng Panginoon. Ngayon, yung paghintay ng Panginoon, yung 5, naubos yung nila, namatay yung ilaw nila. Bakit namatay? Kasi nga, naubusan ng langis. Pero yung 5, hindi. Alam nyo ba na ang langis ay simbolo ng Holy Spirit? Na siyang nagbibigay ng liwanag doon sa ilaw na yun. Ganun tayo. Kung tayo bilang mga mananampalataya ay merong banal na espiritu sa ating mga buhay, merong liwanag na lumalabas sa atin. Dahil ang nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang magawa natin yung pagkakaroon ng liwanag ay walang iba kundi ang banal na espiritu at katotohanan. So what is the fruit of the Holy Spirit? Bilang liwanag, love. Di ba love? Ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kahinahuna, pagpipigil sa sarili, etc. etc. So sinabi ngayon ni Jesus Christ na you are the light of this world, ang ibig sabihin nito, kailangang makita ng mga tao na nagliliwanag tayo sa pamumuhay natin, sa katotohanan, na nagbunga ng banal na espiritu. Ngayon, mahirap po na maging Kristiyano na walang nakikitang liwanag sa atin. Di ba? Ang liwanag ay typology ng katotohanan. Ang dilim ay typology ng ng kasamaan. Nakuha niyo yung punto? So, sinabi ni Jesus Christ, kayo'y ilaw ng sanlibutan. So, dapat daw magliwanag tayo. Ngayon, ang sabi rito, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Yung bang lungsod na nakikita natin sa taas, pag nasa Baguio ka sister, di ba? Pag nasa baba ka, makikita mo doon sa mga bundok, puro ilaw. Makikita mo. Yung parola nung araw, yung kumpa ng mga barko. Di ba? Yung tinginan ng mga barko, yun yung pinaka nagiging parang giyan nila. Maliwanag yon. Dahil doon sa may parola na yon, na maliwanag na yon, nakakapaglakbay ng maayos yung mga barko nung panahon na yon. Di ba? So sinasabi niya ngayon, kung totoo na ikaw ay totoong ligtas, dapat yung liwanag nakikita sa iyo. At sasabi rito, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Nagsintik. Kaya nga, saan natin makikita yung mga ilaw? Ay, sa taas. Ba't hindi nilagay sa ilalim? Di ba? Hindi makikita. Pag ba walang kuryente, naglagay tayo ng gasera dito, lalagay ba natin sa nakatago? Hindi. I-display natin yung liwanag. Sabi rito,
Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya natin nilalagay yung ilaw andyan sa taas para matanglawan tayong lahat, kahit naggasera. Tapos sinabi din ni Jesus, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. So intentionally, sinasabi ni Jesus Christ dito, sana makita sa buhay natin ang liwanag ng isang pagiging isang Kristiyano. Ano ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay isang mananampalataya, kasama mo 10 pero ikaw lang ang Kristiyano, ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, ikaw ang maging liwanag ng mga kasama mo. Hindi yung kasama mo 10, sabi ng 10, gawin natin ito. Christian ka. Sasama na ako. Sumama ka na sa dilim, hindi ka naliwanag doon. Napundi ka. Pero kung ikaw, alam mo yung pagiging Kristiyano mo, sasabihin mo, ay, tingin ko, hindi tama yung gagawin natin. Yeah? 10, yung 10, nag-iisip na ganito gawin natin, magbisyo tayo, o kaya ganito gawin natin. Tapos ikaw Christian ka, ay sasabihin mo. Dapat ang sabihin mo, ay hindi, masama yan, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kapag ganun yung naging konsepto mo, you are the light. Saan? Sa mga taong nakakasama mo. Why? Kasi hinahayag mo yung mali nilang ginagawa. Hindi naman po ibig sabihin doon tabo ka na sa kanila. Marami namang way of approaching para hindi sila ma-offend sa'yo. Di ba? Nasabihin mo sa kanila. Kasi ang problema sa atin, kapag ka 10:1, 10 yung unbeliever, 1 lang ang Kristiyano, natatamemi tayo. Para hindi tayo maging killjoy, di ba? KJ ba yan? Killjoy, ang gagawin natin, nako, sasama na ako, di ba? Hindi, ang isang Kristiyano, going to the flow, di ba sister? No? Ang isang Kristiyano, kung kinakailangan mo maging against the flow, ang sabi mo, going to the flow, against the flow, dahil alam mo mali yung ginagawa, labang ka sa agos, gagawin mo. Why? Kasi nga, Kristiyano ka. Dapat ikaw ang maging ilaw sa mga taong nandoon. Kaya nga tingnan mo, binanggit ni Jesus Christ, sabi gano'n, mapapalad ang mga taong mapagpayapa. Di ba? Kung nagkakagulo na, huwag ka nang makisama. Dapat you are peacemaker. Tama ba? Hindi yung kuwari, may kaibigan ka, may barkada, o sa pamilya, nag-aaway-aaway na nga sila lahat. Sa halip na ikaw yung maging way ng kapayapaan, ang ginawa mo, sumaw-saw-saw ka pa. Nakisulsul ka pa. Ano mangyayari ngayon sa pamilya? Magkakaproblema. So, ang sinasabi ngayon dito, tayo'y ilaw ng sanlibutan. Inilalantad natin ang mali, inilalantad natin ang dilim bilang isang Kristiyano. Ang ibig sabihin, we need to expose yung mga mali sa way na maayos. Di ba? Kaya nga ang isang illustration ko dito, wari, nag-iisa ang Kristiyano, 10:1. 10 ang unbeliever, nag-iisa ka. O ano gagawin mo ngayon? Siyempre, titindigan mo yung pagiging Kristiyano mo. Gusto mong maging ilaw sa kanila. Kasi pagka hindi ka naging ilaw sa kanila, sasama ka sa dilim na ginagawa nila. Ano dapat mong gawin? So, kung kailangan natin na maranasan yung kutsain tayo na binanggit sa verse, binanggit do sa verse 10 to 11 na mapagsalitaan tayo, at least, na-please mo yung Panginoong Diyos sa buhay mo. Di ba? Kasi pag pinlis mo ang Diyos sa buhay mo, bahala siya sa'yo. Di ba? Much better to please God rather than to please man. Ayun ang gusto nating makita rito. So ngayon, kapag daw ganun yung ginawa natin, naging liwanag tayo, kailangan nating i-share si Kristo. Kailangan nating ibahagi si Kristo bilang liwanag ng sanlibutan ito. Bilang ilaw ng sanlibutan ito. Ang katotohanan po, bagamat metaphorically, sinabi na tayo yung ilaw, pero ang sinasabi pa rin sa atin, ituturo natin kung sino talaga ang tunay na ilaw ng sanlibutan ito. At ang tunay na ilaw ng sanlibutan ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So despite po na 10:1, 10 yung unbeliever, nag-iisa kang mananampalataya, nagtitiwala tayo na ang Diyos, basta pinakawalan mo ang katotohanan, sinabi mo yung katotohanan, ang Diyos ang bahala na maglagay sa puso ng tao upang maintindihan ito. Ngayon, ano ba yung pinaka-highest purpose? Bakit kailangan nating maging asin at ilaw? May conclusion ngayon, si Jesus Christ. Ano sabi po doon? Sabi rito,
upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Alam nyo, we are not displaying our good works para tayo lang ang nagagalit na tuloy si Kate na yan. Lalong maganda. So, ang inaano natin ngayon dito, we are not displaying our good works para lang sabihin natin na, tingnan mo, mabait ako. Tingnan mo, ako, parang yung self-righteous yung dating natin, hindi po yun. We are displaying the good works sa buhay natin as a fruit of our salvation. Hello, good evening. So, pasok ka. Yung prutas ng kaligtasan natin, lumalabas ho talaga yung good works. Why? Kasi every child of God, mga kapatid, meron talagang magiging bunga ang kaligtasan. Dahil po, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Mamumunga yung banal na Espiritu. So, sinabi ngayon ni Jesus Christ dito, ito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So, ang tanong, masama ba na ipakita mo yung good works na bunga ng kaligtasan mo? Para makita nila na yung, halimbawa, ikaw, gumagawa ka ng mabuti. Dati, ito yung bisyo mo. Ngayon, hindi mo na ginagawa yon. Hindi mo ginagawa yon para sabihin mo na, tingnan nyo, hindi na ako ngayon nagbibisyo na parang pinagmamayabang mo sa sarili. Hindi ho yun eh. Pinapakita mo na ikaw ay may mabuting gawa na nagtatagumpay ka na sa dating kasalanan at kahinaan mo, hindi dahil sa lakas na meron ka, kundi dahil si Kristo na nagbago sa buhay natin. Kaya maiisip nila, minsan nga nasasabi ng mga magulang di ba? Sabing ganon, bakit siya, sabi doon sa isang anak, bakit yung kuya mo? Dati ganyan din, pero nung nagsimulang umattend sa church, di ba? Nakarinig na salita ng Diyos, at ngayon nagtagumpay na siya. Napakagandang impact nun, di ba? Bakit? Kasi sinasabi ng nanay, mahirap magtagumpay sa ganyang ginagawa kung hindi sa salita ng Diyos, kung hindi dahil kay Kristo. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, upang makita nila ang inyong mabuting gawa. Well, si Santiago, sinabi din po yan. Faith without works is dead. Nakita niyo, sabi, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, mabuting gawa, ay patay. Sinasabi ngayon ni James doon, kung totoong na-save ka, totoong may pananampalataya kang nakapagliligtas, dapat makikita sa buhay mo ang good works, ang mabubuting gawa, na bunga ng kaligtasan. I always emphasize na fruit of salvation dahil ang good works hindi nagliligtas. Pero, ang good works ay prutas ng isang taong naligtas. Halimbawa, sinabi po ni Paul, as a cross-reference sa Ephesians chapter 2, verse 10. Di ba? Na itinalaga na ng Diyos nung una pa upang makita ang inyong mabubuting gawa. So, good works is the result of our salvation. So, dapat nakikita sa atin yung good works. Na hindi naman po superficial yung gagawin na, pakikitaan ko to ng good works. Hindi ho yun. Lumalabas yung mabubuting gawa sa buhay natin kasi nga, we are the salt and the light of this world. Kung yung good works hindi makikita sa buhay natin, ano pa yung kakaiba natin sa hindi mananampalataya? Wala din po. Kumari, sinabi mo, alam mo, born again ako umiinom siya, umiinom ka rin. No difference. Di ba? Naglalasing. Kumari siya, may ginagawa siyang ganito na mali, parehas yung ginagawa niyo. Wala pa rin pong pagkakaiba. So sinasabi ngayon dito ni Jesus, upang makita nila ang inyong mabuting gawa. So ibig sabihin, ang hanahanap sa atin para masabi natin na we are belong to Christ, we are belong to the kingdom of God o sa church ng ating Panginoong Diyos, at tayo talaga ay nagiging asin at ilaw ng sanlibutan, nadi-display po yung good works na meron tayo. Di ba yung iba, lagyan natin, di ba may mga ibang simbahan, talagang ginapakita nila yung good works nila. Ang way nila, para maakit nila yung mga tao. Di ba? Nagbibigay ng ganito, nagbibigay ng ganon. Di ba? Dental, medical, mission, nagbibigay ng ganito, pabahay, binibigyan. Pero ang nasa likodan nila, hikayatin sa reliyon nila. Ngayon,
ang pinaka-purpose po talaga, why we display good work sa ating mga buhay, ito, at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So, paano mag-glorify ang Diyos sa buhay natin kung hindi tayo nakakakitaan ng pagkakaroon ng mabuting gawa? Na hindi tayo nagiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Eh, hindi ho maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Meron po akong dating kasama sa dating denomination. Sabi niya, alam mo, Pastor, pagka nagbibigay ako ng tithes and offering ko, ang ginagawa ko, kukuha ko sa wallet ko, sabi niya, tapos binibilang ko. Tapos tsaka ako lalagay sa envelope. Pastor, hindi ka ba ako niya nagiging self-righteous? Sabi niya, hindi ako self-righteous. Gusto kong maging mabuting pattern ako sa mga nasa loob ng church. Tapos pinasa niya sa akin to. So ang purpose doon niya, bakit niya pinakikita? Para makita ng mga tao doon na yung pagbibigay niya ay dahil siya ay may good works dahil sa bunga ng kaligtasan niya. Upang yung mga tao makita at gayahin daw siya. So sabi ko naman, well, yan yung pananaw mo, sa'yo yan. Para sa akin, hindi ko sinabing mali, hindi ko sinabing tama. Pero biblically speaking, meron siyang pinabi sa akin na upang makita ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Tama po ba? Yes. Paano mo mahihikayat yung member mo sa loob ng tahanan mo na umattend ka ng kung ikaw wala? Di ba? Kasi we are the pattern Di ba? Nagiging pattern tayo, nagiging gayahan tayo. Hindi nila ginagaya. Kasi even Apostle Paul, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 ba yun? 12, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako katulad ng panggaya ko kay Kristo. Ako meron akong mga heroes of faith na tinitingnan kung bakit mas lalo akong nakakapagtapat sa paglilingkod. Si John MacArthur, yung American pastor, isa yon yung sa Grace Community Church. Isa yon sa model ng aking paglilingkod, di ba? Sila yung nakita nyo doon sa church, yung mga litratong nandun, si Spurgeon, tapos sino pa? Si Dr. Lloyd Jones, si John Calvin. Pag tinitingnan ko kasi sila, nai-encourage ako. Bakit? Kasi mga patay na sila, pero bakit nakapagpatuloy sila? Kasi yung buhay nila, namuhay sila sa salita ng Diyos. So pag nakikita ko sila, nai-encourage ako. Di ba ganun din naman tayo minsan? Alam nyo, pagka nakita ko kayo every Sunday, kahit sa ganitong gawain, nai-encourage ako na magpatuloy na maglingkod. Di ba? Kasi yun din naman yung sinabi ng Bilbe magpalakasan sa bawat isa sa Hebrew chapter 10 verse 25 upang palakasin ang loob ng bawat isa. So, ang ibig sabihin dito, hindi natin dinidisregard yung good works na bunga ng kaligtasan sa atin na meron tayo na nadi-display natin. Sa katunayan, sabi ni Jesus Christ, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Huwag niyo pong itago yung mabubuting gawa nyo. Di ba? Kasi sometimes, yung mabubuting gawa natin dito, nagiging way ito ng buhay na salita ng ating Panginoon na nakikita sa atin. Minsan niya, kahit di ka magsalita dahil nakita yung pagbabago sa buhay mo, hindi mo alam na nag-i-evangelize mo na pala siya doon sa application ng pananampalataya mo sa buhay mo. Di ba? Minsan hindi ka nagsasalita dito sasabihin, saan ka ba nagsa-church? Diba? Kasi nga nakikita sa buhay mo Pero kung abnormal yung dating mo sa buhay mo at saka yung way ng life mo hindi maayos, talaga pong kahit ayain mo yan, ay sasabihin, baguhin mo muna yung sarili mo bago ako sumama sa'yo. Mahirap yun, di ba? So ngayon, pinapakita sa ating pag-aaral, bilang bahagi ng mga anak ng Diyos na nasa kaharian ng Panginoon, yung way ng buhay natin, we are the salt and the light of this world. Amen? Amen. Ibig sabihin, meron po tayong impact, meron tayong dapat na kino-contribute bilang mananampalataya sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, sana maisip natin na yung buhay natin na meron tayo, at gusto ko itong i-summary sa narinig nyo na, sa 1 John chapter 2 verse 5, mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Heso Kristo. Tama ba? Live as a Christ live. Di ba? Tama ba? Mamuhay kayo
Katulad ng pagkapamuhay, Christ-like. Christ-like. Yon. Pagkapamuhay ni Kristo. Why? Because we are the light and the salt of this world. So saan man tayo mapunta? Sa loob ng tahanan natin, sa pakikipag-usap natin, sa trabaho natin, sa school, saan man tayo pumunta, mga kapatid, sana maisip natin na asin tayo at ilaw ng sanlibutan. Amen? Amen. Amen. So any question? Any ano? Meron? Sister? Baka tahimik nyo yata. Ano, meron po kayong dagdag at saka tanong? Wala na. Okay, so mag-pray na tayo. Sino gusto mag-pray? Tapos after ng prayer, baka meron pang gustong ano. Sister, ikaw na. Closing prayer mo.